sa baryo ng San Felipe. Mag-aalas 10 ng umaga, ngunit tila kalagitnaan na ng tanghali sa init ng panahon. Hiningal sa kakaararo sa malawak na taniman ng gulay si Benji, isang 31 taong gulang na lalaking magsasaka. Kasama niya ang kanyang kapatid na si William, 28 taong gulang. Mas tahimik ngunit masipag at maasahan sa lahat ng gawain sa bukid. Sa bawat hagod ng araro, umaangat ang tuyong lupa at sa ilalim nito'y unti-unting bumubunyag ang madilim na anyo ng isang matigas na bagay. Napahinto si Benji. "Will, teka lang," tawag niya sa kapatid habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Parang may natamaan ako." Lumapit si William at pareho silang lumuhod upang hukayin ang bahagi ng lupa. Nagsimulang mahubog sa kanilang paningin ang isang baul, may kalumaan na, balot ng putik at ugat ng mga halaman. Matigas ang kahoy, tila banyaga, may bakal na ukit at mga simbolong hindi nila maintindihan. Ngunit mas higit pa sa itsura ng baul, ang kabang sumilay sa kanilang dibdib. "Ano to? Baul ba to?" tanong ni William. "Oo, at mukhang may laman," tugon ni Benji, halos hindi makahinga sa kaba at pananabik. Pinilit nilang buksan ang baul gamit ang itak at panungkit. Pagkabitak ng takip nito, isang nakakasilaw na liwanag ang sumambulat. Laman ng baul ang maraming gintong bara, alahas at mga lumang barya. Tila yaman mula pa sa panahon ng Kastila. Nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi ito pangkaraniwang kayamanan. "Bakit nandito to sa lupa natin?" bulong ni William, nanginginig ang boses. "Hindi ko alam, pero atin to. Sa lupa natin to nabaon. Diyos na ang nagbigay nito sa atin," sagot ni Benji. Hindi nila alam, mula sa kalayuan, isang pares ng mata ang nakasilip sa mga damuhan. Si Tio Roman, kanilang tiyuhin, matagal nang may inggit sa tagumpay ng magkapatid na magsasaka. Dahil anak siya sa ibang asawa ng yumaong lolo ni na Benji at William, hindi siya nakamana ng kahit kapirasong lupa. Sa tuwing nakikita niyang unti-unting umasenso ang magkapatid, lalo na sa simpleng pamumuhay nilang masaya, lalong tumitindi ang kanyang galit. "Aba, ginto," bulong ni Tio Roman. "Hindi pwedeng sa inyo lang yan." Kinagabihan, hindi mapakali sina Benji at William. Nakatago ang baul sa isang pinakatagong bahagi ng kubo nila at napagdesisyunan nilang huwag munang ipagsabi kahit kanino. Plano nilang ibenta ng paisa-isa ang laman ng baul upang di mahalata ng mga tao sa baryo. Ngunit hindi rin nila alam na nagsimula ng mag-ikot ang chismis. Dahil may narinig si Mga Pong Lucio, ang matandang kapitbahay nilang chismoso, tungkol sa malalim na hukay at makintab na bagay mula sa mga dumaan sa sakahan. "May nahukay raw na ginto ang magkapatid," kwento ni Apong Lucio kay Don Marcelo, ang pinakamayaman sa baryo. May sariling palengke si Don Marcelo, may traktor at may ilang tagasunod na handang pumatay sa utos niya. Likas siyang sakim. Lahat ng ari-arian sa San Felipe gusto niyang mapasa kamay niya. "Ginto?" tugon ni Don Marcelo, sabay kindat sa kanyang tagasunod na si Mang Iboy, isang mambabarang na tagasunod niya. "Kunin natin yan, kahit pa kailangang gumamit ng ibang paraan." Habang abala sa pagpaplano sina Benji at William kung paano nila palalaguin ang biyayang natanggap, hindi nila alam na sa dilim ng gabi, may dalawang puwersang nag-uumpisang gumalaw. Isa'y mula sa sariling dugo, ang inggit ng kamag-anakan, at isa pa'y ang kasakiman ng may kapangyarihang hindi basta-basta, ang barang. At sa ilalim ng buwan, sa malamig na hangin ng bukid, may mga aninong gumagalaw, may mga kulam na sisibol, may panibughot sakim na mag-ugat. Isang ginto ang nakabaon sa lupa, ngunit mas malalim ang lihim at panganib na kasunod nito. Kinabukasan, tila normal pa rin ang umaga sa baryo ng San Felipe.
Maaliwalas ang langit at naglalakbay ang malamig na hangin mula sa bundok. Ngunit para kina Benji at William, hindi na simpleng araw lang ito. Bawat yapak nila sa bukid ay tila may kasamang kaba. Bitbit nila sa likod ng isipan ang bigat ng lihim, ang baul ng ginto. "Anong balak natin, kuya?" tanong ni William habang sabay nilang inaalagaan ng mga pechay at repolyo. Di naman pwedeng itago lang yon habang panahon. Dahan-dahan, isa-isang barya lang muna ang ibenta sa Maynila. Magpanggap tayong naglako ng gulay, tapos isasabay natin ang bentahan. Hindi dapat mahalata. Tumango si William, ngunit nanatili ang takot sa kanyang dibdib. Hindi nila alam kung may ibang nakakita sa kanila. Hindi rin nila alam na ang mismong tiyuhin nilang si Roman ay nagtipon na ng ilang kamag-anak. Sa bahay ni Roman, 5 ang naroon. Kapatid ni Roman mula sa ibang ina, 2 pinsang dating nakikisaka kina Benji at William, at isang lalaking tahimik, matanda, at may mga itim na sinulid na nakapulupot sa kanyang pulso. "Anong balak natin, tiyo?" tanong ni June, isa sa mga kamag-anak. "Akin dapat ang lupang yan. Dapat ako ang may ginto. Kung di nila ibibigay ng kusa, may paraan tayo." Napatingin siya sa matandang lalaki. "Ako na ang bahala." Anang matanda sa malamig na tinig. Siya si Mang Lores, isang retiradong mambabarang sa kabilang baryo. Matagal nang hindi kumikibo sa mundo ng barang, pero para sa ginto, muling nabuhay ang kanyang itim na kapangyarihan. Samantala, kinagabihan sa bahay ni na Benji, habang sila ay kumakain ng nilagang talbos ng kamote, biglang nagsimula si William na makaramdam ng paninikip ng dibdib. Napabitaw siya sa hawak na kutsara, napaupo sa lupa at napahawak sa kanyang leeg. "Kuya, hindi ako makahinga," bulong niya habang nanginginig ang katawan. "William!" sigaw ni Benji. Agad niya itong inalalayan at binuhat patungo sa kanyang silid. Tinawag niya ang kanilang kapitbahay na si Nanay Osang, isang albularyo, upang silipin ang lagay ng kapatid. Pagdating ni Nanay Osang, agad niyang sinuri si William. Hindi ito pangkaraniwang sakit, bulong niya. May amoy ito ng barang. Nanlamig si Benji. "Barang?" "Oo. May nagtangkang padapain ang katawan ng kapatid mo gamit ang espiritual na paraan." Napakuyom ng kamao si Benji. "Sinong gagawa sa amin ng ganito?" Hindi na sumagot si Nanay Osang, ngunit ang kanyang mga mata ay tila alam ang kasagutan. Kinabukasan, habang nagpapagaling si William, nagpasya si Benji na dalhin ang isang gintong barya sa Maynila. Isiniksik niya ito sa ilalim ng sako ng kalabasa. Ang biyahe niya ay mahaba, ngunit wala siyang tiwala sa kahit sino sa kanilang baryo. Gusto niyang magkapera para may pambili sila ng gamot, pagkain at kung kakailanganin ng proteksyon. Habang siya ay nasa Maynila, hindi niya alam na sa baryo ay may mga aninong gumagalaw sa paligid ng kanilang bahay. Sa bawat hakbang ng gabi, naroon ang matandang si Mang Lores, tanga ng isang itim na manika. Tinusukan ng karayom sa likod ng leeg nito. Sa silid ni William, muling sumakit ang kanyang katawan. Nanigas ang mga kamay, dumugo ang ilong, at biglang bumulwak ang isang itim na likido mula sa kanyang bibig. Napasigaw si Nanay Osang. "Wala na tayong oras. Kailangan na itawag sa mas malakas na albularyo." Sa Maynila, matagumpay na naibenta ni Benji ang barya sa halagang 300,000 piso. Ngunit hindi siya nakangiti. Ang halagang iyon ay kapalit ng ginhawa at panganib. Nagmadali siyang bumalik sa baryo. Sa loob ng kanyang bag ay may gamot, albularyong inarkila mula sa Mindoro, at mga orasyon mula sa simbahan. Sa isip niya, handa siyang ipaglaban ang kapatid, ang ginto at ang kanilang buhay, laban sa kahit kaninong magtatangkang sirain ito. Sa kanyang pagbalik, isang matandang lalaki ang humarang sa kanyang daraanan. Nakasuot ito ng kulay abong damit, may busal sa bibig
at may suot na kwintas na may maliit na bungo. "Benji," sabi nito, "ipinangon ninyo ang kasakiman ng marami at binuksan ninyo ang lihim ng lupa. Ngayon, hindi na lang kayamanan ang nakabaon, may kasamang mga sumpa." Nagulat si Benji, ngunit wala na ang matanda ng lingunin niya. Sa kanyang likuran, bumugso ang malamig na hangin. Sa kanyang dibdib, bumilis ang kabog ng puso. Hindi niya alam, mas marami pang lihim ang nakaabang. At sa lupaing iyon, hindi lang tao ang gustong mag-angkin ng ginto. Pagbalik ni Benji sa kanilang baryo, agad niyang nadaanan ang ilang kapitbahay na tila naiiba ang tingin sa kanya. May mga sulyap ng pagdududa, inggit at isang matang tila sumusukat. Pero hindi siya nagpahalata. Bitbit niya ang isang albularyong tinawag niyang Katibor, isang tahimik ngunit kilalang manggagamot mula pa sa Mindoro. May dala itong mga tuyong ugat, pulseras ng mutya, at maliit na sisidlang may langis at abo. "Nasaan ang kapatid mo?" agad na tanong ni Katibor pagkarating nila sa bahay. "Sa loob po, hindi na halos makakilos, madalas sumuka ng itim. Nilalagnat din at tila may bumubulong sa kanya kapag madaling araw." Pagpasok nila sa silid, agad napansin ni Katibor ang bigat ng enerhiya. "Mabigat ang hangin dito. May espiritong nagpapakain ng lakas sa katawan ng kapatid mo. Hindi ito basta-basta. May nagpadala ng insekto ng kadiliman." Pinahiga niya si William, binuksan ang kanyang dibdib, at saka ipinahid ang langis mula sa kanyang lalagyan. Sa bawat pahid, nagbubuga ng usok ang balat ni William, kasabay ng pag-ungol niya na parang hindi na siya ang nagsasalita. "Hindi mo kami mapapalayas, matanda," bulong ng tinig ni William, ngunit ibang-iba sa kanyang tunay na boses. "Ang ginto ay hindi sa kanila, ito'y may bantay." Lalong lumamig ang paligid. Napatingin si Benji kay Katibor na tila hindi nagulat sa sinabi ng espiritu. "Alam ko na ito," sabi ng albularyo. "Ang baul na nahukay ninyo, hindi lang basta kayamanan. May espiritong bantay iyon, at ang sino mang magkamaling humukay ng walang pahintulot ay parurusahan." Matapos ang ritual, saglit na gumaan ang pakiramdam ni William. Nakatulog siya sa ilalim ng proteksyon ng binigkas na dasal at orasyon. "Hindi lang kamag-anak ninyong si Roman ang may galit," bulong ni Katibor. "May mas matandang nilalang, mas matagal nang nakabaon sa lupang iyon." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Benji. "Minsan sa kasaysayan ng ating lupaing ito, may mga anitong ibinaon ng mga katutubo upang bantayan ang mga handog sa kalikasan. Sa inyong hukay, hindi lang ginto ang nakalibing, may kontrata ng dugo ang nalusaw ninyo." Napaisip si Benji. "Kaya ba may nararamdaman akong parang laging may nakamasid sa amin gabi-gabi?" Tumango si Katibor. "At kung hindi natin may babalik ang balanse, baka hindi lang buhay ng kapatid mo ang mawala." Sa kabilang dako, si Tio Roman ay lalo nang nabalot ng kasakiman. Nakita ni Pedro si Benji na may bagong cellphone. Bumili raw ng gamot sa Maynila at may kasamang albularyo. Ibig sabihin, totoo. May laman nga ang baul. "E di kuhanin na natin yon," sagot ni June. "Baka di pa nila nauubos." Ngunit ngumisi si Roman. "Hindi natin kailangan gumamit ng dahas. Ang gabi ang kakampi natin. May kinakausap na si Mang Lores, mismong tagapagbantay ng baul. Kakampi na natin." Habang natutulog si Benji sa silid sa tabi ni William, bigla siyang nagising sa tunog ng mga yabag mula sa labas. Akala niya ay hayop lang, ngunit naramdaman niyang tila may presensya na dumaan sa kanilang harapan. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana. Doon niya nakita ang isang lalaking hubad sa itaas, may mahahabang kuko, at may balat na tila ugat ng puno. Nakatingin ito sa bahay nila. Sa tabi nito, may nakaupo namang matandang lalaki, walang iba kundi si Mang Lores.
Ang halimaw ay lumingon kay Mang Lores at nagsalita ng paanas. Hindi niya marinig ang eksaktong sinabi, pero isa lang ang malinaw. Kung hindi mo madala ang baul sa amin, kami na ang lalapit. Kinabukasan, may nadiskubre hayop na patay sa bakuran nila Benji. Ang manok nilang puti ay may itim na dila at ang matay wala na. Saka dumating si Katibor at ipinakita kay Benji ang laman ng kanyang sisidlan. May gumamit ng dugo ng hayop para makatawag sa mga bantay ng lupa. Tinutumbasan ng hayop ang kapalit ng buhay ng tao. Pero sa susunod, baka hindi na manok ang kainin. Tumayo si Benji. Katibor, kailangan ko nang harapin ang katotohanan. Hindi ko alam ang kasaysayan ng lupaing iyon. Pero kung ginto ang magiging dahilan ng kamatayan ng aking kapatid at ng aking pamilya. Tumigil siya saglit, hawak ang rosaryo ng kanyang ina. Handa akong ibalik ang lahat. Ngunit sa ilalim ng lupa, sa mismong hukay na pinagkuha nila ng baul, unti-unting nabubuo ang isang nilalang. Isang aninong hugis tao, may balbas ng ugat, balat ng lupa at mata ng baga. Ang tagapagbantay ay gising na at uhaw siya sa dugo. Sa katahimikan ng madaling araw, bumangon si Benji mula sa pagkakahiga. Hindi siya makatulog. Sa bawat pikit ng kanyang mata, naroon ang anino ng nilalang sa labas ng kanilang bahay. Ang nilalang na may balat ng ugat ng punong kahoy at matang tila nagbabaga sa galit. Habang hinihimas ang rosaryo sa kanyang kamay, bigla siyang napalingon sa nakasinding gasera. May kakaibang tunog, parang buntong hininga ng isang matandang babae na nanggagaling sa loob ng apoy. Benji. Napahinto siya. Narinig niya ang pangalan niya, malinaw, malambing ngunit malamig. Benji, ibalik mo. Ibalik mo ang akin. Tila nahipnotismo siya. Lumapit siya sa apoy at doon niya nakita ang anyo ng isang matandang babaylan. Nakasuot ng damit na hibla ng abaka. May palamuti ng mga dahon at ngipin ng hayop at may mga mata na puro puti. Ako si Salvacion, tagapagbantay ng lupang yan. Ang ginto ay hindi para sa tao. Ang baul na hinukay mo ay alay para sa mga nilalang sa ilalim ng lupa upang manatiling payapa ang pagitan ng ating mundo at ng kanila. Nagising si Benji sa pagkakatulog na hindi niya alam kung kailan siya napatulog. Nanginginig ang kanyang katawan. Pinunasan niya ang pawis sa noo at agad lumabas ng bahay. Nadatnan niya si Katibor na may ginuguhitang bilog sa lupa gamit ang pulang alikabok. Anong ginagawa mo, Katibor? Gumagawa ako ng proteksyon sa paligid ng bahay mo. Hindi ito sapat para pigilan ang nilalang, pero kaya nitong pahinain ang lakas niya habang tayo'y naghahanda. Umupo si Benji sa tabing-tabi. Katibor, kaninang madaling araw may nakausap akong babae sa loob ng apoy. Tinawag niya ang sarili niyang Salvacion. Napatingin si Katibor. Salvacion? Kilala ko yung pangalan na yan. Ayon sa matatanda sa Mindoro, siya ang huling babaylan ng lupang to. Inalay niya ang kanyang buhay noong 1800 para hindi magising ang mga halimaw sa ilalim ng lupa. Ang baul na yan, bahagi ng kanyang kontrata sa mga nilalang ng dilim. Napanganga si Benji. Kaya pala, tumango si Katibor. At sa pagbukas mo ng baul, nilusaw mo ang selyo. Ngayon, hindi lang isang halimaw ang gumigising, kundi buong hukbo ng mga kaluluwang ginapos sa ilalim ng lupa. Sa kabilang dako, si Tio Roman ay nakikipagtagpo sa mambabarang na si Mang Lores sa isang kubo sa gitna ng masukal na palayan. Lores, totoo bang kayamanan nga ang nahukay ng mga moko na yon? Totoo, pero hindi mo rin dapat pag-interesan yon. Kung ako sa iyo, Roman, hahayaan ko na lang sila. Hindi, gusto ko ng parte. Matagal ko nang gusto ang lupang yon. At kung ayaw nilang ibigay, di ipasok mo na ang mga alagad mo. Gusto ko silang magdusa.
Ngumiti si Mang Lores, sabay dampi ng uling sa kanyang bibig. Kapag sinimulan na ito, Roman, wala nang atrasan. Hindi lang sila ang mamamatay, baka pati ikaw. Wala akong pakialam. Mas gusto ko pang mamatay kesa mamatay sa kahirapan. Sa gabing yon, habang si Benji ay nagdarasal, biglang lumamig ang hangin. Napatingin siya sa bintana. Sa labas may 3 malalaking uwak na nakapwesto sa bubong nila. Lahat ay nakatingin sa loob ng bahay. Paglingon niya sa kanyang kapatid, si William ay muling nagpapawis ng itim. Tumataas ang temperatura ng katawan nito. Biglang bumukas ang bintana. Pumasok ang isang masangsang na amoy. Tila bulok na lupa na may halong asupre. Magsimula na sila. Bulong ni Katibor. Ang mga uwak na yan, tagasundo ng kaluluwa. Agad niyang kinuha ang isang maliit na kahoy na kahon. Binuksan ito at inilabas ang 3 maliit na anting-anting. Ipinahid niya ito sa noo ni William at sa mga haligi ng bahay. Benji, tumingin ka sa lupa. Sumilip si Benji sa bintana at doon niya nakita ang aninong mababa, pugot ang ulo, ngunit may matatalas na kuko at makakapal na buhok sa likod. Gumagapang ito papunta sa bahay nila. Katibor, ano yon? Tumatawid na sila, mga nilalang sa ilalim ng lupa. Hindi mo makikita ng buo ang anyo, pero sila ang tagakuha ng ginto at ng kaluluwa ng kumuha. Nagdasal si Katibor ng mas malakas. Tinapik si Benji. Kung gusto mong mabuhay at mailigtas ang kapatid mo, isang bagay ang dapat mong gawin. Ano yon? Ibalik ang baul. Sa mismong hukay. Sa gabing hindi sumisikat ang buwan. At sa pagsasauli dapat mong ialay ang isang bahagi ng sarili mong dugo. Isang araw bago sumapit ang bagong buwan, nagsimulang maghanda sina Benji, Katibor at William para sa isa sa pinakamapanganib na hakbang sa kanilang buhay, ang pagbabalik ng baul sa lupang kanilang hinukay. Kahit nang hihina pa si William, pinilit nitong tumulong. Benji, kahit anong mangyari, huwag mong hayaan na ang kasakiman ng iba ang maging dahilan ng kamatayan natin. Tumango si Benji, mahigpit ang hawak sa balikat ng kanyang kapatid. Lalaban tayo, Will. Hindi para sa kayamanan, kundi para sa kapayapaan. Sa kabilang dako, si Mang Lores, ang mambabarang, ay nagpapakain ng itim na manok sa harap ng kanyang dambana, isang luma at mabahong altar na may laman ng bungo ng sanggol, pinatuyong ahas at balat ng pusang itim. Dumami na ang nilalang nagising, bulong niya habang gumuguhit ng itim na langis sa lupa. Panahon na para sakupin ang lupa ng mga sakim. Panahon na ng mga nilalang ng dilim. Kasama niya si Choroman na may dalang itak at baril. Gusto kong matapos na agad. Kung ayaw nila ibigay ang baul, ako na mismo ang kukuha. Kinagabihan, habang papalubog ang araw, naglakad na sina Benji, William at Katibor patungong gulod kung saan nila hinukay ang baul. Sa likod nila, dala nila ang mismong baul na puno ng lumang gintong barya at alahas. May mga disenyong hindi nila maipaliwanag, tila hindi gawa ng tao. Sa bawat hakbang nila, napapansin nilang tumitigil ang hangin, tumatahimik ang mga hayop, at tila umiiwas ang mga insekto sa daan. Tanda ito, bulong ni Katibor, na alam ng mga nilalang ang ginagawa natin. Pagdating sa mismong hukay, napansin nilang may tubig na kulay itim sa ilalim ng butas. Parang alkitran na gumagalaw. Ito na yon, sabi ni Benji. Katibor, anong susunod? Kinuha ni Katibor ang isang maliit na kutsilyong may palamuti ng garing at mutya at inabot ito kay Benji. Ialay mo ang ilang patak ng dugo sa ibabaw ng baul. Habang sinasabi ang salitang ito, dugo para sa kapayapaan, ibinabalik ko ang hindi akin. Nagatubili si Benji,
Pero nang makita ang nanginginig na katawan ng kapatid niya, tumingin siya sa langit, wala ng buwan, at hiwasa palad ang ginawa niya. Tumutulo ang dugo niya sa ibabaw ng baul habang pabulong niyang inuusal ang dasal. Dugo para sa kapayapaan. Ibinabalik ko ang hindi akin. Bigla lumindol ng bahagya. Sumingaw ang kulay pulang usok mula sa butas. At mula sa lupa, may lumabas na kamay. Payat, puno ng sugat, at may mahabang kuko. "Katibor!" sigaw ni William. "Huwag kang gagalaw. Hindi tayo inaaway." Sinusubok lang nila kung totoo ang alay. Dahan-dahang hinatak ng kamay ang baul pababa sa hukay, habang ang itim na likido ay unti-unting lumalalim. Isa pang kamay ang lumabas, at sumunod ay ang anyo ng isang nilalang na mistulang ginto ang balat. Hindi tao, hindi hayop. May dalawang sungay at mata na walang itim, puro puti. Nagkatinginan sila ni Benji. Sa halip na galit, nakita niya sa nilalang ang lungkot. "Salamat," sabi nito sa isang tinig na tila buo ng daan-daang tinig. "Bihira sa inyo ang marunong bumalik sa lupa at magpakumbaba. Karamihan, ninanakaw at nagtatago. Ngunit ikaw." "Hindi ko ito gusto. Hindi ito para sa amin," sagot ni Benji. Tumango ang nilalang, sabay taas ng kamay nito. Sa isang iglap, nawala ang baul, nawala ang nilalang, at nanumbalik sa dati ang lupa. Wala ng hukay, wala ng tubig. Tahimik. Ngunit bago sila makauwi, biglang may pumutok na baril mula sa likuran. Bang! Napaupo si Katibor, tinamaan sa balikat. Sa dilim, lumitaw si Tio Roman, may hawak na baril at kasamang 3 lalaki. "Kung hindi nyo ibibigay ang ginto, ako na ang kukuha sa inyo." "Roman, huli ka na," sagot ni Benji, galit ang boses. "Ibinalik na namin, hindi mo na makukuha." "Sinungaling, nakita ko yon. Itataas ko ang lugar na to kahit pa wasakin ko lahat kayo." Biglang dumilim ang paligid. Ang mga bituin ay natakpan ng ulap. Umihip ang malamig na hangin, at mula sa likod ni Roman, isa-isa nang nagsilabasan ng mga nilalang. May taong ahas, taong putik, mga anino na walang muka, at isang babaeng lumulutang sa ere, may mahabang buhok at mata na dugo. Nagising na ang galit, bulong ni Katibor. Hindi na tayo ang kaaway nila, kundi si Roman. Nagkagulo. Sumigaw si Roman, pinaputukan ang mga anino, pero tumagos lang ito. Isa-isa, nilapa ng mga nilalang ang mga tauhan niya. "Benji, tayo na, habang hindi pa nila tayo ginagalaw," sigaw ni Katibor. Tumakbo sila pabalik, dala si Katibor na sugatan, habang iniwan si Roman na sumisigaw, paulit-ulit. "Sa akin yang ginto, sa akin iyan." Hanggang sa unti-unting nilamon siya ng lupa. Pag-uwi nila, tahimik ang gabi. Si William ay unti-unting nakaramdam ng ginhawa, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 araw, nakangiti ito habang natutulog. Nagpasalamat si Benji kay Katibor. Pero bago sila maghiwalay, may huling bilin si Katibor. Ang ginto ay tukso ng lupa. Hindi ito basta-basta yamang maaari mong angkinin. Minsan, may kapalit. Minsan may sumpa. Tandaan mo yan, Benji. Lumipas ang 3 araw mula nang isuko ni na Benji, William, at Katibor ang baul ng ginto pabalik sa lupa. Muling bumalik sa katahimikan ang kanilang bukid, pero hindi ang kanilang mga buhay. Habang nagpapagaling si William, abala si Benji sa pag-aalaga ng pananim. Tahimik ang paligid, pero ramdam niya ang kakaibang presensya sa bawat dampi ng hangin, sa bawat aninong gumagalaw sa gilid ng paningin. Hindi na ito takot. Isa itong pakiramdam ng pag-oobserba na parang may mata ng kalikasan na sumusubaybay sa bawat kilos niya. "Benji," tawag ni Katibor isang gabi habang sila'y nagkakape sa kubo. "May dapat kang malaman."
Tumango si Benji. Hindi siya makatingin ng diretso sa matandang albularyo. Dama niya ang bigat ng mga karanasan nilang magkakasama. Ang lupang hinukayan mo. Hindi iyon basta lupa. Isa yon sa tinatawag naming pook ng batas ng kalikasan. Mga lugar kung saan pinagbabantayan ang hangganan ng ating mundo at ng mundo ng mga tagalupa, tagailog at tagagubat. Mga engkanto, lamang lupa at diwata. Tumahimik si Benji. Nabigyan ka ng babala at pinakinggan mo. Kaya hindi ka isinumpa. Bagkus, pinili ka. Pinili? Anong ibig mong sabihin ni Katibor? Ang mga tagabantay ng lupa ay hindi lang tagaprotekta. Kapag may mortal na nagpakita ng pagpapakumbaba, binibigyan siya ng tatak at kapag natanggap mo ito, binibigyan ka ng bahagi ng lakas ng lupa. Nagtaka si Benji. Ano ang tatak? Yan ang gusto kong ipakita sa iyo. Hinila ni Katibor ang manggas ni Benji at laking gulat nito nang makita ang marka sa kanyang braso. Isang hugis ugat ng puno, ngunit tila lumalalim pa lalo sa kanyang balat. Kulay luntian ito at tuwing natatamaan ng liwanag ng buwan, kumikislap ng bahagya. Hindi yan normal. Isa ka na ngayong itinuturing na anak ng lupa. Hindi ko to hiningi. Wala nang balikan, Benji. Ipinasa sa iyo ang isang responsibilidad. Hindi ito kapalit ng ginto, kundi bilang tagapagtanggol ng balanse. Muling bumalik si Benji sa pagtatanim kinabukasan, pero napansin niya ang kakaiba sa kanyang paligid. Ang mga uod sa kanyang pananim ay umiiwas sa kanyang mga kamay. Ang mga dahon ay tila bumubuka sa tuwing lalapit siya. At sa isang pagkakataon, habang nagdidilig siya, napansin niyang bumibilis ang paglaki ng mga tanim tuwing hahawakan niya ito. Nagsimulang magtanong ang ilang kapitbahay. Benji, bakit ang bilis ng tubo ng ampalaya mo? Pati kamatis mo, parang may pataba na di namin alam. Ginitian lang niya sila. Hindi niya masabing may basbas na siya ng lupa. Alam niyang hindi pa rin ligtas. Isang hating gabi, nagising si Benji sa isang matinis na sigaw. Kuya! Agad siyang lumabas ng bahay at tumakbo sa kubo ni William. Napansin niyang bukas ang pinto at walang tao sa loob. Naglaho ang kapatid niya. Sa tabi ng higaan, may naiwan na itim na alikabok at amoy ng nasusunog na dahon. Dumating si Katibor, sumugod mula sa kanyang dampa. Dinukot siya. Yan ang amoy ng barang na isinumpa. Si Mang Lores? Hindi ba tapos na siya? Ang mas malala, hindi na siya ang may kontrol. May iba nang nilalang ang gumising sa ilalim ng lupa, isang nilalang na matagal nang nakakulong sa kadiliman. Anong nilalang? Tanong ni Benji, nanginginig sa galit. Isang matandang espiritu ng kasakiman, ang matandang uwak. Isa siyang dating babaylan na ipinagkanulo ang kalikasan. Pinatawan siya ng sumpa at nilibing ng buhay. Pero nang hukayin niyo ang baul, nagising siya. At ngayon, naghahanap siya ng bagong katawan. Napakunot ang noo ni Benji. At si William. Pinag-iinitan niyang gamitin bilang sisidlan ng bagong anyo. Tumayo si Benji. Mahigpit ang hawak sa kanyang palad. Ang tatak sa kanyang braso ay tila mainit na nagliliyab. Kung ganon, anya, dalhin niyo ako kung nasaan siya. Ibabalik ko ang kapatid ko. Madaling araw pa lamang ay naghanda na si Benji. Sa piling ni Katibor, sinundan nila ang mga bakas na iniwan ng mambabarang at ang mahiwagang alikabok na nagmula sa barang kay William. Humantong sila sa paanan ng bundok na itim, isang lugar na matagal nang itinuturing na bawal pasukin, lalo na kung gabi. Ayon sa matatanda, dito raw ibinabaon ang mga kasumpa-sumpang kaluluwa ng mga babaylan na naghimagsik sa kalikasan. Narito ang pugad ng matandang uwak, sabi ni Katibor,
habang dinudukot ang isang maliit na bote ng langis at isinasaboy ito sa paligid. "Huwag kang aalis sa tabi ko, Benji. Sa mundong ito, ang dilim ay may buhay." Lumapit sila sa masukal na bahaging may nakabukod na lungga sa gilid ng bundok. Nakalilibid dito ang mga tuyong puno at sa tuktok nito ay may malaking punong balete na tila nabubulok pero patuloy pa rin sa pagyuko, waring nakikiramay sa kalungkutang nakatago sa ilalim nito. Pagpasok sa kuweba, biglang bumigat ang paligid. Ramdam ni Benji ang malamig na simoy na tila sumisinghot sa kanyang balat. Humigpit ang hawak niya sa dalang itak na pinabasbasan ni Katibor. Ang marka sa kanyang braso ay muling kumislap, luntian sa paligid na kulay abot puti. "Wala tayong oras," sabi ni Katibor. Hindi magtatagal ay tuluyan nang makukuha ng matandang uwak ang katawan ni William. At kapag nangyari yon, wala nang balikan. Sa loob ng kuweba, natagpuan nila si William. Nakabitin sa gitna ng malalim na hukay, nakapulupot sa katawan niya ang mga ugat na tila buhay, parang humihinga. Sa paligid, may mga nilalang na hindi maipaliwanag ang anyo. Mukha silang tao, ngunit may baluktot na mga galamay at ang mga matay itim na walang puti. Mga anino ng kasakiman, bulong ni Katibor. Mga kaluluwang nahulog sa bitag ng yaman, ngayon ay alagad na ng matandang uwak. Biglang lumamig ang hangin. Mula sa pinakailalim ng hukay, isang tinig ang umaling-awngaw. "Hindi mo na siya maililigtas, batang tagapangalaga." Lumitaw mula sa kadiliman ang isang malaking uwak na may anyong tao. Kulay abo ang balat at ang ulo'y may balahibong itim na parang nasunog. Ang mga mata nito ay pulang-pula at ang tinig ay malalim at gutom sa kapangyarihan. "Ako si Lumayang, ang babaylang isinumpa. Sa katawan ng iyong kapatid, muling mabubuhay ang aking kapangyarihan." Hindi na nagdalawang isip si Benji. Tumalon siya sa gilid ng hukay, tinaga ang mga ugat na nakabalot sa katawan ni William. Ngunit sa bawat hiwa ng kanyang itak, may sumusulpot na itim na usok na sumasakal sa kanyang braso. Biglang napasigaw si Benji. Mainit ang usok, parang apoy ng impyerno. Ngunit biglang nagliwanag ang kanyang marka. Sa kanyang pagkabigla, sumambulat mula sa kanyang palad ang liwanag na luntian at tinamaan ang mga aninong nilalang. Sumigaw ang mga ito, nagsitakas sa paligid, tila nilulusaw ng liwanag ng lupa. Napatingin si Katibor. "Benji, ikaw na ang susunod na babaylang tagapangalaga." Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Lumipad pababa si Lumayang, humarap kay Benji at tinangkang sugurin ito gamit ang mga balahibong matutulis tulad ng palaso. Nakailag si Benji at nang muling magliwanag ang marka niya, bumalot sa kanyang paligid ang baluti ng kalikasan, mga ugat, dahon at bato na yumakap sa kanyang katawan bilang panangga. Tumama si Lumayang sa proteksyong iyon, pero tila nasaktan sa liwanag na lumalabas sa katawan ni Benji. "Hindi mo ako matatalo, bata. Ako ang kasakiman ng sangkatauhan." Ngunit buo na ang loob ni Benji. "At ako ang tinig ng lupa." Inilabas niya ang basbas na itak ni Katibor. At habang sumisigaw siya ng panalangin na itinuturo ng albularyo, tumama ang liwanag sa dulo ng kanyang sandata. Inundayan niya ng isang matinding hiwa ang katawan ni Lumayang at isang nakabibinging sigaw ang sumambulat. Nayanig ang buong kuweba. Pumutok ang mga aninong nilalang sa paligid. At nang maglaho ang alikabok, bumagsak si William, nawalan ng malay pero buhay. Ang katawan ni Lumayang ay naging abo at unti-unting nilamon ng lupa ang lahat ng naiwan. Sa wakas, natahimik ang bundok na itim. Pero alam ni Benji, ito ay simula pa lang. Muling lumapit si Katibor. "Hindi lang kayo basta magsasaka ng gulay, Benji. Mula ngayon, tagapangalaga ka na rin ng mga lihim sa ilalim ng lupa." 2 araw matapos ang laban sa bundok na itim, muling bumalik sina Benji
Katibor at William sa kanilang baryo. Mahina pa si William, ngunit ang kanyang matay muling nagkaroon ng liwanag. Ang aninong dati bumabalot sa kanyang balat ay tuluyan nang nawala at ang kanyang tinig, bagamat paos, ay muling bumalik sa dating sigla. "Benji, anong nangyari sa atin?" Mahina niyang tanong habang nakahiga sa papag sa kubo nila. "Nilabanan natin ang isang halimaw, kuya, pero nanalo tayo." Hindi pa tapos ang kwento. Sa pagbabalik nila, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa buong baryo. Walang bumati, walang ngiti. Tila may itinatago ang lahat. Lalo na ang mga kamag-anak nilang dating abala sa pagpipilit makihati sa kayamanang natagpuan nila. Unang dumalaw sa bahay nila si Tiogardo, pinsang buo ng kanilang ama. Bitbit ang mga papeles at titulo ng lupa. "Mga pamangkin, alam ko't marami na kayong pera. Baka naman pwedeng isoli nyo na yung dating parte ng lupa namin. May mga dokumento ako rito, pirma ng inyong lolo." Tahimik lang si Benji. Hindi niya agad sinagot, ngunit napansin niya ang itim na peklat sa batok ni Tiogardo, kahawig ng markang naiwan sa katawan ni William. "Teka," bulong ni Katibor sa kanya. "Hindi lang iisa ang mambabarang, may iba pa. At ginagamit nila ang katawan ng mga inggit na kamag-anak mo bilang sisidlan." Dumaan din sina Tia Berna at mga anak nito. Sinasabing sila raw ay nabiktima ng sumpa mula sa baul na hinukay ni na Benji. "Simula nang mahukay nyo ang kayamanan, nagkakasakit kami. Hindi ba't sumpa yan? Baka naman dapat nyong ibalik sa lupa ang kayamanan." Ngunit batid ni Benji ang totoo. Hindi ang ginto ang may sumpa, kundi ang kasakiman ng tao. Isang gabi habang natutulog si William, tinawag si Benji ni Katibor sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng kanilang bahay. "Panahon nang malaman mo ang totoo," anya, sabay abot ng isang lumang aklat na balot sa telang kulay dugo. Binuksan ito ni Benji at sa unang pahina ay nakaukit ang salitang, "Mga tagapangalaga ng lupa't ginto, mga anak ng apoy at ugat." Doon niya nalaman ang kasaysayan ng kanilang lahi. Noong unang panahon, may 7 pamilya sa kanilang bayan na pinagkalooban ng kalikasan ng mga sagradong yaman, ginto, batong mutya at halamang may kapangyarihan. Ngunit dahil sa inggit at kataksilan, unti-unti silang pinasok ng mga espiritong tinatawag na anino ng uhaw, mga halimaw na nabubuhay sa kasakiman. Ang baol ng ginto na nahukay ni na Benji at William ay isa sa 3 kayamanang sinumpa. Hindi dahil ito'y masama, kundi dahil ito'y inaabangan ng mga kaluluwa para gamitin sa pagkamit ng mas malalim na kadiliman. "Ang ginto'y hindi masama, Benji," paliwanag ni Katibor habang nilalagyan ng langis ang aklat. Ngunit sa kamay ng sakim, ito'y nagiging aninong sumisipsip ng kaluluwa. Doon niya napagtanto, ang kanilang misyon ay hindi lang basta magtanim ng gulay, kundi magbantay ng balanse sa pagitan ng yaman at dangal. Habang inaaral ni Benji ang mga pahina ng aklat, may napansin siyang guhit, larawan ng isang mata sa gitna ng apoy. Sa ilalim nito, may sulat kamay. "Ang paningin kalas ng apoy ay gising na, at ang kanyang tagasunod ay isa sa dugo ng inyong pamilya." Napatindig si Benji. Isa sa kanilang kadugo ang magiging pintuan ng susunod na mas malakas na mambabarang. At habang tinititigan niya ang mga kamag-anak na pakunwaring mabait, napagtanto niyang hindi pa tapos ang digmaan. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila may kasamang bulong. Si Benji, nakaupo sa harap ng kanilang kubo, ay hawak pa rin ang aklat na ibinigay ni Katibor. Hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang binabasa ang linyang tumatak sa isipan niya. Ang paningin ng kalas ng apoy ay gising na, at ang kanyang tagasunod ay isa sa dugo ng inyong pamilya. Kinabukasan, pinulong ni Benji ang ilang malalapit nilang kamag-anak. Gusto niyang suriin kung sino sa kanila
ang posibleng sisidlan ng bagong tagasunod ng mambabarang. Nandoon si Tiogardo, si Tiaberna at si Crispin, ang kanilang pinsang tahimik at tila walang interes sa kahit anong usapin. Alam ko maraming nangyari. Hindi ko kayo masisisi kung may sama kayo ng loob, pero gusto ko lang malaman kung may napapansin kayong kakaiba. Tahimik ang lahat, pero hindi si Crispin. Tama ka, Benji. May napapansin ako. Simula nang mahukay ang ginto, nagbago ka. Wala ka nang ibang iniisip kundi kapangyarihan. Baka ikaw na ang sinapian. Nagulat ang lahat. Ngunit mas lalo silang nabigla nang biglang humalakhak si Crispin. Isang halakhak na hindi galing sa tao, kundi sa isang nilalang na malalim at mabigat ang boses. Ako? Sinapian? Boses ni Crispin at ngayon nag-iiba. Ako ang matagal nang pinili. Mabilis ang mga pangyayari. Tumayo si Crispin at binuksan ang kanyang barong. Sa kanyang dibdib, nakaukit ang tatlo ng isang mata na may apoy sa gitna, ang simbolo ng kalas ng apoy. Ako ang pintuan at ang apoy na yon ay ako. Pumutok ang lampara sa gitna ng kubo. Lumitaw mula sa lilim ang itim na alon ng usok. Hugis isang mukha na walang mata, ngunit may bunganga ng apoy. Benji! Sigaw ni Katibor na biglang lumitaw. Si Crispin, siya ang bagong kasangkapan ng kalas. Lumayas kayo. Ngunit huli na. Bago pa makalabas sina Benji, William at ang ilan pang kamag-anak, biglang nagliyab ang paligid. Hindi karaniwang apoy, kundi apoy na walang usok, apoy na parang buhay, gumagapang sa hangin. Ilang saglit pa ay naitaboy ni Katibor ang apoy gamit ang abo ng itim na saging na may dasal ng Latin. Ngunit si Crispin ay nawala na, kasabay ng aninong usok. Pagkatapos ng insidente, hindi na matahimik si William. Bunso, paano nangyari yun? Si Crispin, kasabay nating nag-araro noon. Kaibigan natin. Masakit man, kuya. Minsan, ang pinakamasamang espiritu ay dumadaan sa taong matagal ng tahimik at walang naririnig. Hindi natin alam ang bigat na dinadala nila at doon nakalusot ang kalas. Sa gabing iyon, binuksan muli ni Katibor ang aklat at ipinakita kay Benji ang isang pahina. Kung may isa ng pinili, kailangan mo nang tanggapin ang tadhana, hindi lang tagapagtanggol, kundi tagapagdala rin ng huling selyo. Ilang araw ang lumipas. Mula sa bundok hanggang sa baryo, napabalita ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga hayop, pagkakaroon ng apoy na biglang sumisingaw sa lupa at pagkakaroon ng mga taong nawawala tuwing dapit hapon. Isang gabi, habang sinusulat ni Benji ang kanyang nakita sa aklat, biglang huminto ang hangin. Nagtitigan sila ni William. Nararamdaman mo? Tanong ni William. Oo, bulong ni Benji. Mula sa madilim na bahagi ng kagubatan, may parating. Hindi na ito mambabarang lang. Isang hukbo. Isang kilusan ng mga espiritu ng inggit, galit at kasakiman. At si Crispin, ang pinuno nila. Gabing walang buwan, sa pinakasentro ng baryo, sa bungad ng taniman ni na Benji at William, nakabitin ang katahimikan na parabang hininga ng mundo bago ang isang malakas na bagyo. Sa malayo, unti-unting lumitaw ang pulang sinag na tila naglalakad. Mga taong sinabi ng patay, kamag-anak, kapitbaryo, maging tanyag na mambabarang mula sa karatig lugar. Ngayon ay binuhay ng kalas ng apoy. Sa gitna nila, dumating si Crispin. Nakabalot ang katawan sa usok na apoy. Nangingintab ang tattoo ng nagliliyab na mata sa kanyang dibdib. Benji! Sigaw niya, aling-aungaw na parang kidlat. Handa na ba ang lupang ito na maging abo? Sumagot si Benji mula sa harap ng kubo. Kasuot ang baluting ugat at bato na nahubog mula sa markang luntian sa kanyang braso. Hanggat may butil ng binhi sa lupa,
Hindi mo yon masusunog, Crispin. Sa likod ni Benji, naroon si William. Mahina pa pero bitbit ang ginintuang araro ng kanilang ama. Si Katibor, may hawak na sungay ng kalabaw na ginawang tambuli at mga magsasaka nilang kapitbahay na, bagaman takot, ay may dalang palakol, itak at panalangin. Itinaas ni Crispin ang mga palad, bumuka ang lupa sa harap niya at lumabas ang mga halimaw na apoy. Mga rebultong tao na nababalot ng baga. Bawat hakbang nila'y nag-iiwan ng latak na naglalagablab. Kasabay nito, hinipan ni Katibor ang tambuli. Umalingaw-ngaw ang tunog na tila koro ng libong kuliglig. Umangat mula sa lupa ang mga ugat ng mangga, pako at balete, bumalot sa paligid ng bukid at nagsilbing bakod laban sa apoy. Ang salpukan ng dalawang puwersa, apoy at halaman, ay naglabas ng singaw na amoy asupre at dagta. Nanlilisik ang mata ni Crispin. Mas matindi ang gutom ng kalas kaysa sa bakod mo, albularyo. Isang kumpol ng apoy ang inihagis niya. Tumama ito sa bakod at ang ilang ugat ay natusta. Ngunit sa mga abo, sibol agad ang sariwang usbong dahil sa tatak ni Benji na kumikislap na parang hulog na bituin. Sa gitna ng labanan, biglang nagliyab ang lumang gaserang nakasabit pa rin sa pader ng kubo. Muling sumiklab ang malinis na apoy at bumulong ang tinig ng salvasyon, ang babaylang tagapagbantay. Benji, anak ng lupa, ilapit mo ang puso mo sa apoy. Ang sakim ay sinusunog ng sarili niyang uhaw. Iniangat ni Benji ang dalawang palad, nakapikit. Dumaloy mula sa lupa ang malamig na enerhiya, pumasok sa kanyang mga ugat at sumabog palabas bilang liwanag na luntian. Sa sandaling iyon, tumigil ang pag-atake ng mga halimaw na apoy, tila natakot sa liwanag na iyon. Humakbang si Benji papalapit kay Crispin. Nag-uusok ang lupa sa pagitan nila. Bumigat ang hangin. Kapwa tahimik ang dalawang hukbo na parang nag-aabang kung sinong babagsak una. Benji, Crispin, may pagkakataon ka pang pumili. Bitawan mo si Kalas. Crispin, tinatawanan. Kalas ay ako. Ako ang apoy. Ako ang gutom. At ikaw. Ikaw ang abo. Sumampal ang pulang haligi ng apoy mula sa tattoo ni Crispin. Sinalo yon ni Benji gamit ang itak na pinabasbasan. Paghampas, sumabog ang apoy sa hugis bulaklak na parang rosas na bakal. Ngunit kinain niyon ng luntiang liwanag mula sa kanyang markang ugat. Sa unang pagkakataon, nanginig si Crispin. Sa likod ng kanyang mga matay namuo ang luha ng dating Crispin na kanilang nakasama sa bukid. Biglang umalingaw-ngaw ang tambuli ni Katibor. Sinundan ito ng isang pasutsot. Si William, bagaman mahina, ay tumakbo at itinarak ang ginintuang araro sa lupa sa paanan ni Crispin. Pumailan lang mula roon ang bugso ng tunog. Parang daan-daang kulangot ng kalabaw na sabay-sabay na pumutok. Ganito raw ang tunog ng sumasabog na lupa. Ang alingaw-ngaw ay tila nag-uusig sa apoy. Sa pagsabog na iyon, naputol ang ilang hiblang apoy na kumokonekta sa tattoo ni Crispin. Dumugo ang kanyang dibdib pero hindi dugo, kundi kumukulong ginto ang tumulo. Tingnan mo, Crispin, bulong ni William, pasimpleng ngumiti kahit nanginginig. Ginto ang dugo ng sakim. Muling nagsalita si Salvation sa apoy ng gasera, mas malinaw, mas malakas. Benji, anak ng lupa, ipunin mo ang abo ng kasakiman, gawin mong pataba ng halaman. Inilagay ni Benji ang dalawang palad sa lupa. Inaawit ang sinaunang orasyon mula sa aklat. Kumilos ang buhangin, bato at ugat. Bumalot sila sa katawan ni Crispin. Unti-unting hinigop palabas ang mapulang usok ng kalas. Parang hinihigop ng tuyong lupa ang baha. Sumigaw si Crispin. Hindi sa sakit, kundi sa takot. Palakas ng palakas orasyon ni Benji at Katibor. Nagsalo ang tinig nilang dalawa, naging isang matinis na kantang may indayog ng hangin at alingaw-ngaw ng dagundong sa ilalim ng lupa.
Sa sukdulang sandali, pumunit ang kislap ng luntiang liwanag mula sa lupa at nahigop ang apoy. Tumilamsik sa langit na waring bulalakaw, tuluyang nawala sa dilim. Bumagsak si Crispin, nawalan ng malay. Pagtama niya sa lupa, tumubo agad ang mumunting usbong ng kangkong sa paligid niya, tanda ng kapatawaran ng kalikasan. Sumilay ang unang liwanag ng madaling araw. Sa dulo ng bukid, nasusunog pa ang ilang tuyong damo, pero mabilis din itong napapatay ng sariwang hamog. Tinulungan ng mga kapitbahay si Benji at William na buhatin si Crispin. Dinala nila ito sa kubo. Ang tatlo ng mata sa apoy ay kupas na. Sa halip, isang aninong hugis binhi ang naiwan sa kanyang dibdib, paalala ng kanyang pagkadapa, at posible ring paalaala ng bagong simula. Katibor, tapos na ang kalas ngayon, pero ang inggit at kasakiman ay babalik hanggat may pusong mahina. Benji, kaya magtatanim kami. Araw-araw, hindi lang ng gulay, kundi ng alaala, para maalala naming lahat kung saan humahantong ang sakim na sigla. Sa mga sumunod na linggo, kumalat sa buong baryo ang balitang ginantimpalaan ng kalikasan ang bukid ni na Benji. Sumibol ang mga pananim ng may doble-dobling bunga. Ang mga dating tigang na sagingan ng kapitbahay ay biglang namunga. Kahit mga may sakit na hayop ay gumaling matapos painumin ng tubig mula sa balon sa loob ng sakahan. Ngunit tumanggi si Benji sa anumang parangal. Tahimik niyang itinanim sa dulo ng bukid ang abo, residuang nalikom mula sa katawan ng kalas, gaya ng bilin ni Salvacion. Doon, tumubo ang isang puno ng balete na kulay luntian ng ugat at nakabulaklak ng puting-puting bulaklak tuwing gabi ng bagong buwan. Simula noon, tinawag ng mga taga San Felipe ang punong iyon na balete ng pagbabalik loob, alay sa pag-asa at paalaala na ang tunay na ginto ay nasa lupa, hindi sa baul. Sa isang takip silim, habang nag-aani ng letsuga si Benji, lumitaw si Salvacion sa anyong ulap ng alikabok at liwanag. Salvacion, hindi nagtatapos sa iyo ang kwentong ito. Ikaw lang ang simula ng bagong bantay. Kapag muling tiningala ng tao ang kayamanan ng walang kabusugan, muling maglalakad ang anino. Benji, nakangiti. Hanggat may tutubo sa bukid ko, may magbabantay. Sa di kalayuan, nakaupo si William, si Crispin, at ang ilang kabataang nagsisimulang matuto ng pag-aararo. Tumatanglaw ang kulay kahel na araw sa mga dahon at sa hangin, tila may marahang bulong. Alagaan mo ang lupa at aalagaan ka ng lupa. Natapos man ang digmaan ng lupa at apoy, mananatili sa baryo ng San Felipe ang alamat ng magkapatid na magsasakang humukay ng baul na ginto at piniling ibalik ang yaman para iligtas ang lahat. Sa bawat paghakot ng araro, sa bawat pagtubo ng bagong usbong, paalala ang kwento nila na ang tunay na kayamanan ay hindi sumisikat gaya ng ginto, kundi bumubuhay gaya ng binhing inihahagis sa lupa. Wakas.